Ito naman, bagong tanong. Dako na tayo. Ano ang pinakamatinding aral na tumatak sa inyo na natutunan nyo dito lang na hindi nyo malilimutan? Sa akin, I never underestimate time. Time is very valuable. May napanood kasi ako sa YouTube na make your time as a friend, not your enemy. Kung gagamitin ko yung oras ko sa productivity, workout ako, ganyan. Yung productivity ko is papuntang change, improvement. Noon po ang taba ni Chris. Sobrang taba niya dati. Laki na. Ang laki nga, no? 49. Nag-49 yung waistline ko dati. Kilogram ko ata yun, parang nasa 130, ganoon. Lakong bro. Pero ngayon, kita mo, Mataba pa ako. yan ang disiplina. Ayun, speaking of, nung, ayun nga, oras ko ulit, araw-araw, paunti-unti, ganyan, lakad-lakad lang. Ayun, parang, eto din yung bunga. Anong waistline mo ngayon? Nasa 30 yata ngayon. 30. 30, Oh, late na. Kumbaga, ayun, ang power ng oras. 2 years, di ba? No. Kung 2 years, wala kang binago kahit konti sa disiplina mo. Malamang ganun ka pa rin kataba ngayon, di ba? Oo. Kung hindi ako nagsimula noon, di ganun pa rin ako. Parang, ayun. Lumapasok yung kasabihan ng mga incheck. Ang pinakamagandang oras para magtanim ka ng binhi ng isang malaking puno ay 20 years ago. At yung susunod na pinakamagandang panahon na magtanim ka ngayon. Oo. Yun yung ginawa ni Chris. 2 years ago, sinimulan niya na. At kita mo naman, grabe. Salamat sa Diyos. At saka alam ko lagi natin itong naririnig, yung time is gold. Talagang totoo yun. Kung ngayon, nag-ano ka ngayon, nagsiselfone ka no, ngayon, puro YouTube, Facebook, social media. Pagdating mo ng 65 years old ka na, tapos puro yun ang ginagawa mo, mareregret mo yun. Ayun. Yun, sakto. Yung oras na nasasaksihan ng mata natin ngayon. Pag crop mo at pagmulat mo, yung kinurap mo, hindi mo na mababalikan yun. Sisingilin at sisingilin din tayo ng mga nasayang nating oras. Problema talaga sa generation ngayon. Parang meron takip sa mata na yung ginagawa nila, okay lang. Kasi kahit ako noon, yun lang, games, volleyball, tulog, barkada. Kaya sabi nga ni Bro Ron, magsisi ka na sa una. Huwag lang sa huli. Hanggat may chance ka pa na baguhin yung buhay mo, Ngayon. ngayon na yun, habang buhay ka pa. Pag sinabing huli na, wala ka ng chance. Yun lang yung huli na. So, maigi pa lang pagsisihan mo na yung mga nagawa mong kanina, pagsisihan mo na ngayon, yung mga nagawa mo kahapon, yung mga nakaraang panahon. Tapos, baguhin mo na ngayon din. Yun pala yun. Galing din kay Bro Ron to. Matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Ayun. Kung hindi tayo tumitingin sa pagkakamali ng iba, malamang sa malamang ay mangyayari din sa atin kung ano yung nangyaring pagkakamali sa kanila. Dapat lagi tayong aware sa ating mga paligid, maliit man yan o malaki. Doon din papasok yung sinasabi nilang perfect time. Perfect time, parang ganon. Yung sorry no. Simula, di ba kahapon nag-usap-usap tayo? Yung sinabi mo na natutunan mo kay Bro Ron, yung ang mundo ay kasing laki lang ng ating utak. Parang pabalik-balik yun sa isip ko. Doon ko nakita yung importansya ng palawakin pa natin yung kung anong nalalaman natin. Para pag lumaki na yung alam ng isip natin, yung mundo natin, mas mauunawaan na natin lalo yung iba't ibang klase ng bagay. Yun. Okay, nice. Ikaw, sis. Siguro isi-share ko na lang din dito yung sinare ko din nung nakaraan. A sad soul can kill quicker than a germs. A sad soul. Can kill quicker than germ. Yan nga, yung sabi ni Bro Ron na yung kalungkutan. Oo. Yun yung papatay din talaga sa atin. Yun siguro isa sa isip ko, dun napapasok yung depression, stress,
Yung walang katahimikan sa isip natin. Doon din siguro papasok yung wala na tayong kapayapaan. Yun yung mismong papatay sa atin mismo. Sa susunod na video natin, magandang pag-usapan yan. Kasi yung tao daw malungkot, nagbabago din yung biological pattern ng katawan. As in, hindi lang isip, kundi yung physical attributes. Lahat nag-a-adjust kung ano yung iniisip mo. Oo, kung ano na sa isip. Iniisip mo malakas ka, nagbabago din. Lumalakas ka. Iisip mo mahina ka. Ganda pag-usapan kasi malawak na paksa yun eh. Katulad ng sinabi ni Jordan Peterson, kung gusto mo magbago, huwag mo munang baguhin yung iba. Linisin mo muna yung kwarto mo. Hanggang dito na lang. Sa amin natutunan kayo.